Hi, si Coach Jonel po ito and I manage Amazon seller accounts for a living. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano ba talaga yung kailangan mong budget para maging successful as an Amazon seller. Ngayon, sana kung nandito ka na sa video na ito, alam mo na kung ano yung business model na gagamitin mo pagdating sa pagbebenta mo sa Amazon. Kung hindi mo pa alam, in-explain ko yung mga iba-ibang business model sa pagbebenta sa Amazon dito sa video na ito. Ngayon, pwede mo naman kasing pagsabay-sabayin na gawin lahat ng mga business model na yan. Pero kasi, ang magiging problema mo, una, masyadong marami yung sabay-sabay. Masyadong maraming trabaho. Kasi actually, matrabaho lahat ng yan. So, maliban na siguro kung super laki ng budget mo, marami kang tao na pwede mong pakilusin. So, pwede mong pagsabay-sabayin lahat ng mga business model na yan. Pero ideally, kung ikaw lang yung magsisimulang mag-isa, tapos wala kang balak na mag-hire ng mga tao or, wala ka pang pang-hire ng tao, maliit pa lang yung budget mo. So, ideally, ikaw ang gagawa lahat. Lahat-lahat ikaw. Okay? So, ngayon, kung ikaw lahat ang gagawa, ito yung mga sa palagay kong budget na kakailanganin mo para maging successful sa bawat business model. So, unahin natin yung online arbitrage. So, kung gusto mong maging successful sa online arbitrage, kakailanganin mo sa opinion ko ng $500 a month for 6 months. Okay, so anong total nun? Parang $3,000. So, yung $500 a month na yon, dapat ikaw lang talaga ha. Tapos, ang binabayaran mo lang is yung Amazon seller fee, tapos yung Keepa subscription. So, kung ano yung Keepa, didiscuss din natin sa channel na ito. So, hanapin nyo na lang yung video. Pero kung nanonood ka sa ngayon na hindi ko pa siya nagagawa, so huwag ka mag-alala, magagawa ko siya in the future. So, bumalik-balik ka lang dito at i-check mo kung meron na yung video na yon. Ngayon, again, babalik tayo. So, dapat ang binabayaran mo lang ay Amazon Seller Central at Keepa. Okay? So, marami pang ibang tools dyan. Pero, dapat lahat gawin mo manually nang walang tools. Kasi, kung gagamit ka ng mga tools, kulang na yung $500 mo a month. Okay, so again, $500 a month for at least 6 months. Okay? So, $3,000. At hindi mo yun gagastusin ng minsanan, ha? So, i-spread out mo siya over 6 months. Ngayon, yun yung minimum na dapat super galing mong mag-product research. Okay? Para makapagbigay sa inyo ng range and to be completely transparent. So, personally, I think mas maganda kung ang budget mo is at least $1,000 per month for at least 6 months. Okay? Ngayon, yung mga nagpapamanage sa akin ng account, ang sinasabi ko sa kanila, ang kailangan ninyo ay $2,000 per month for 6 months. Kasi parang babayaran nila ako So, babayaran nila ako ng fee ko. So, syempre, kakain ako ng pera nila. Ngayon, kung mas mababa doon yung budget nila, sinasabi ko sa kanila na huwag ka muna mag-hire or, magpatulong ka sa kamag-anak mo na, babayaran mo lang sila ng konti. Kasi, ang mangyayari dyan, parang kakain lang yung tao na i-hire mo Kakain lang ng pera. So, ang goal mo rito is ikaw muna yung gumawa lahat. Yun muna yung gawin mo kung meron kang 4 hours a day o kung stay-at-home mom ka o stay-at-home dad ka na marami ka namang time sa harap ng computer na para matuto at para kumilos. It's best na gawin mo muna siya sa sarili mo. Okay? Bakit 6 months? Kasi, parang yun nga, hindi ka naman agad kikita Okay, so meron yung mga meron mga nagsasabi na ito lang kailangan mong budget sa umpisa, ito lang budget mo na starting. Pero kasi ang problema, pag nag-start ka sa maliit na amount, kunyari ang pera mo is $500 lang, tapos yun na lahat. So hindi ka naman agad bebenta Tapos hindi lahat ng mahahanap mong products bebenta within the first month. Totoo naman yun kahit kunyari, kunin mo yung $500 mo o yung exchange rate, sabihin na natin 28,000 pesos. Okay, so sabihin na natin meron ka ng tindahan na nakatayo dyan sa harap ng bahay mo. 'Di ba? Parang kung ibibili mo yung lahat ng products, hindi naman lahat ng yun ibebenta, 'di ba? Within 1 month. So malaki yung chance na may ilang bebenta, pero hindi lahat bebenta. Tapos, kailangan mo pang bayaran itong Amazon subscription na to, yung seller fee na $40 o $39.99. So, tapos, ito pa, babayaran mo yung Keepa na tool na pang-analyze mo ng product. So, syempre, di ba, kakain na kaagad sila ng pera. So, dapat meron kang enough na budget para mabayaran yung mga tools na yun, yung service fee. And at the same time, parang kumuha ng mga products na potentially makakakuha ka na ng tubo. Pero again, hindi ka agad makakabenta within 1 month. So, ideally, mas malaki pa dapat doon yung budget mo. Okay? So, yun po ang minimum na budget na nire-recommenda ko lang naman
para sa online arbitrage. So ngayon, punta naman tayo sa wholesale. So pagdating sa wholesale, I would say na yung minimum budget mo dapat is at least $2,000 per month for 6 months. Okay, so magkano yun? 2 times 6, so $12,000, di ba? Sinasabi kong ganon kasi, as usual, parang sa ano rin, parang sa online arbitrage rin, na hindi naman lahat ng makikita mong product bebenta agad eh. Hindi mo siya, pwedeng makita ka ng fast-selling product, pero hindi naman mapapaubos lahat yun eh. So, kung ano naman yung na-expect mong tubo, hindi mo agad mababawi. Hindi mo siya talaga agad makukuha within the first month, within the second month. Maswerte ka kung makuha mo siya within the first 3 months, okay? So, yung ganun lang po talaga eh. Kailangan nyo itong tignan in long-term view. Hindi yung, hindi yung gastusin ko tong puhunan na to ngayon, tapos next month mayaman na ako. Hindi po nangyayari yon. Okay, sige. Sabihin na natin na may mga cases na yun ang nangyayari, okay? May mga makikita tayo sa YouTube or kung saan pa na, parang nag-i-start sila na, kunyari, online arbitrage, $100 or, how they grew ganito, $500 into multi-million, ganyan-ganyan. So, totoo yun. Okay, nangyayari yun. Pero kasi parang ganito yan, parang lahat naman tayo may chance manalo ng loto, di ba? Meron talagang nanalo ng loto, yung magkano yung isang ticket ng loto, 20, hindi ako tumataya ng loto, sorry. So, magkano yung isang ganun, sabihin natin 20 kunyari, tapos nagiging 30 million, 100 million. Di ba? It's possible, nangyayari yun, pero hindi nangyayari sa lahat. Di ba? So, ang binibigay ko sa inyong budget is yung something na mag-a-apply sa karamihan ng tao. Hindi man sa lahat, karamihan ng tao. Okay? So, balik tayo. So, yung pag-wholesale kasi, bibili ka ng maramihan, bulto-bulto. So, syempre, meron namang mga supplier na okay na yung, merong mga MOQ, minimum order quantity, na $50, ganyan. O, meron yung mga MOQ na mas malaki yan, kaya $2,000. So, iba-iba. Pwede ka siguro magsimula ng 1,000 naman for 6 months, pero hindi ko alam, wholesale yan eh. So, I would say at least 2,000 a month for 6 months. And then, kaya ko sinasabi ulit na for 6 months kasi long-term view, hindi ka agad bebenta. So, kailangan may pampuhunan ka next month. Tapos, pag hindi ka pa kumikita, may pampuhunan ka na next month. Tapos, may pampuhunan ka, for 6 months at least. At least yan, So, I think, if you do it right, within the 6 months naman, parang meron ka nang mapapaikot na pera. So, hindi na, ganun din sa online arbitrage. Pero, just make sure na yung pera ninyo, can last 6 months or longer. Okay? So, sa private label, okay? So, yung private label, dun ka pwedeng tumingin ng minsanan. Pero kasi, parang per product eh. Dito hindi ko siya masasabi na for 6 months, ganyan. Kundi, look at it, tingnan mo siya in terms of products. Kasi, yung online arbitrage saka wholesale, parang kukuha ng products, di ba? Parang yung ibebenta mo yung mga existing products na parang tindahan, parang grocery store, di ba? Yung mga grocery store, yung mga tindahan dyan sa kanto, hindi naman sila nag-iimbento ng bago nilang product eh. Binibilan na nila yung mga existing na product, tapos binibenta nila yung existing na kilala ng product. So, ganun kasi yung online arbitrage at wholesale. Pero, kung private label ka kasi, kumbaga parang mag-iimbento ka ng bagong product eh. I mean, kunyari nga, itong mouse na to na lagi kong ina-example. So, hindi naman necessary din na i-imbentohin mo to kasi na-imbento na to. Pero sa private label, gagawa ka ng sarili mong brand na ganito. Tapos, kailangan dyan, meron kang marketing budget, meron kang, design budget, meron kang ganitong budget. Kasi parang, pwedeng ito dahil Logitech ito. So, kilala na yung Logitech, di ba? So, yung marketing nila, hindi na. Pero nung nagsimula yung Logitech, nung unang-unang nag-launch sila, I'm sure gumastos sila ng milyon-milyon para sa marketing nila, para sa advertising nila, para makilala sila. So, yun din ang gagawin mo sa private label. Pag gumawa ako kunyari ng Jonel's mouse, parang hindi pa ako kilala eh. Siyempre, pipiliin ng tao yung Logitech o yung iba pang brand. So, siyempre, kailangan ko ng budget para ipakilala yung Jonel's mouse, di ba? So, ganun yung gagawin sa private label. So, ang tignan mo dyan is buy product. I would say, hindi ako super, aminin ko sa inyo, hindi ako super expert sa private label. Pero, it's easy na, na sabihin na, na per product, mga $5,000. Kasi, yung MOQ ng mga yan, especially kung yung products na pipiliin mo, yung medyo mas malaki or mas mahirap i-produce. So, $5,000 madaling maubos yan.
Tapos yung ano mo, yung marketing budget mo, parang yung PPC mo. Pag sinabi ko PPC, advertising, so gagawa tayo ng ibang video para dyan. Yung PPC mo, sa isang buwan, kakain ka siguro ng minimum 500. Depende. Kung magaling ka na, then, kung marunong ka na talaga, then I'm sure mas maliit doon yung magagamit mo. Pero, kung baguhan ka pa lang, kung may basic knowledge ka sa PPC, syempre mag-e-eksperimento ka muna bago mo makuha yung mga tamang keywords. So, gagastusan mo muna ng konti. So, I would say, 300, 500. Ideally, mas malaki yung sa ads. Tapos, syempre, kailangan mo siyang i-sustain for months. So, sasabihin ko siguro maliit na yung 5,000 kung yung product mo medyo malaki and complex. Ngayon, pwede pa naman sigurong maghanap ka ng product na maliit, na small and light, mas maliit yung budget. Pwede na siguro yung mga 3,000 sa ganon. Pero, medyo ipit eh. Tapos, syempre, again, kagaya ng online arbitrage and wholesale, so, hindi naman agad bebenta yung product mo. It will take time bago siya kumita, if kikita siya at all. So, pwede mo i-consider na yung first product mo is failure, yung second product mo mag-fail din. I would say at least mag-budget ka for 3 products. At least, I think. The more na products na pwede kang mag-fail, unfortunately, yun ang tamang term, dun ka pwedeng kumita. Alam mo yun? So, siguro mga $20,000 all in all. Parang maglaan ka ng $5,000 sa first product mo. Tapos again, kaya kulang yung 5,000 kasi kunyari bumenta siya. Sige, sinerte ka, you're one of the lucky ones. Bumenta ka agad lahat yung first batch mo. Bago pa siya maubos, dapat umu-order ka na dun sa So, in the end, kailangan mo rin ng another 5,000 para umorder ulit ng mga products na to. Tapos, syempre, hindi naman agad babalik yung pera. It takes 30 days or more yung pagpasok ng pera mula sa Amazon pupunta sa'yo. So, kailangan mo pa rin na naman ng pangkuha ulit bago na maubos tong second batch. So, at least 3, alam mo yon. At least 3 yung ikot. Kumbaga, 3 beses ka maglalabas ng pera. At yun ay kung sunerte ka sa isang product, sa unang product mo. It happens a lot. More common siya, pero hindi pa rin siya ganun ka-common. Alam niyo yun. Hindi na siya parang lotto ads. Pero still, alam niyo yun, I would say at least 3 products yung kailangan mo. So, isipin niyo yun, kung 3 products na times 15,000. Kung sabi mo na ginakpat ka, nakahanap ka ng small and light na item na cheap lang to produce. So, sabi natin 3,000, kunyari, each. So, at least $10,000 yan, masasabi ko. Parang mas maganda kung meron kang $50,000. So, ang laking pera, di ba? Yun ang private label. Pero, ang advantage sa mga private label, pagka nakahanap ka ng product na talagang bebenta ng mabilisan, yun talaga. Private label makes millionaires talaga. Okay? So, pero high risk din. So, yun po yung mga sa palagay ko na dapat na budget pagdating sa mga business model na ito. Huwag kayong ma-fall dun sa trap na mag-isip na okay, may naipon na ako na ganito na yung pera ko, tapos enough na yung pang-invest ko. Parang wala na lang akong sasabihin tungkol sa kung magkano yung sinasabi ng mga iba-ibang guro tungkol sa kung magkano yung starting budget. Pero ito lang is yung aking personal na opinion. Kasi ito yung nakita ko sa mga naging kliyente ko. Okay? So, kaya nga hindi ako masyadong basta nagte-take ng clients. Parang usually ang ginagawa ko is nagmi-meeting muna kami. Kaya nandyan din, makita niyo sa description na na sinasabi ko na kailangan niya $2,000 a month for 6 months. Kasi yun yung nakikita ko na na parang malaki na yung potential mo doon na mapaikot yung pera. Pero kung mas maliit doon yung pera mo sa mga sinabi kong values, at least dapat ikaw yung tipong tao na super maswerte. Ikaw yung tipo ng tao na super sipag kasi talagang hahanapin mo yung mga gold na products eh. Pag sinabing gold, yun talagang mga kikita, ganyan. Sobrang dami ng kailangan mong gawin. And most people aren't built like that. So, yun. Okay? So, tandaan nyo po na ang business kailangan ng budget. To make money, you have to bring out money. So, tandaan nyo lang na pag gusto nyo mag-business, kahit anong business, lalo na itong Amazon din na to, hindi siya basta-basta. Okay, hindi siya something na parang may konti akong pera ipapasok ko rito, hindi. Okay, kahit yung pinakamaliit na investment required na online arbitrage,
malaki pa rin yung kakailanganin nyo. Yun ang nakita ko based sa mga mga naging kliyente ko na inalagaan ko yung accounts nila. Marami sa kanila na i-hire nila ako tas ganito lang yung budget. Ipipilit nila. Ako naman, sasabihin ko sa'yo lahat yung totoo. Pero, pag hindi mo ako hinire, then, okay, good for you. Good din para sa akin. Kasi ayoko na, na kakainin ko lang yung pera mo. Pero, may mga tao na talagang gusto pa rin nila akong i-hire. So, yun. Tapos, sa kanila nakikita yung katotohanan. So, medyo masakit din para sa akin. Kasi gusto ko nang sabay tayong lalaki. Alam mo yun, yun ang gusto ko sa aking pagmamanage. Gusto ko na sabay tayo na, parang kikita ako at the same time, pinapayaman din kita. So, di ba, yun ang magandang arrangement. So, sana po may natutunan kayo din sa video na ito. Ingatan niyo yung mga pera ninyo. And, good luck sa kung anumang business na gusto ninyong tahakin. So, please po mag-subscribe kayo dito kung may natutunan kayo. Mag-comment kayo kung meron pa kayong ibang gusto matutunan. And i-like nyo na rin ang video kung nagustuhan nyo to. Para naman alam ko na, na parang okay ito mga ginagawa kong ganito. So, maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel and I will see you next video. Bye!